Ako, eto na. Ha? Kayo, bumoto ba kayo pabor sa kanya? Doon sa mga hahabol pang bumoto, iboboto ba ninyo? Abay, sandali. Parang nag-iba itong si Bam Aquino. Lately, iba ang mga statement at galaw. Akala ng ibang o ng marami, itong dadalawang kandidato ng Piklawan-Dilawan na si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino ay dapat suportahan dahil ito'y maninindigan para ho sa isyu ng usapin sa impeachment against Sara Duterte, dahil yan ang pinag-uusapan ngayon. Yung iba ay hindi iboboto dahil pabor kay Sara, at yung iba naman ay iboboto dahil against Sara o kung ano man ang posisyon sa article of impeachment na pinag-uusapan. Magandang umaga mga kababayan. Matindi na naman itong ating pag-uusapan. Mike Abe, mayroong matinding buwelta kay Bam Aquino. Grabe na mga kababayan. Dahil pinag-iingat niya po ang mga botante na hahabol pa daw kung itong si Bam Aquino ay karapat dapat bang iboto at manalo ito. Bakit daw mga kababayan? Tila daw ibang-iba sa mga Aquino ito. Nararamdaman daw nila na tila anti-Marcos pa ito mga kababayan. At nararamdaman daw ng mga Marcos loyalists at ng itong vlogger na si Mike Abe na tila suporta ito ng mga Duterte sapagkat inindurso daw ito ng Iglesia ni Cristo. Kaya daw siguro ang dahilan kung bakit sinama daw itong si Bam Aquino sa mga 8 senador na pinagkaisahan po ng pamamahala, ang reaction po ni Mike Abe na sinasabi niya po sa mga Marcos loyalists at mga Pinklawan at Dilawan, tila ito daw si Bam Aquino panganib daw sa kapayapaan. Ibig sabihin mga kababayan, itong si Bam Aquino hindi papanig sa kanilang gusto. So, ang gusto po ni Mike Abe nagbabala ito sa mga supporters niya na mga loyalista na talagang solid na Marcos, na pinag-iingat niya, na sinabi niya na iboboto niyo ba ito? Itong si Bam Aquino, tila hanggang ngayon meron pa ring sama ng loob sa mga Marcos. Yan ang sinasabi niya mga kababayan. So, ibig sabihin yung summary nito, ayaw nilang iboto si Bam Aquino dahil po sinuportahan ng Iglesia ni Cristo, na tila ito si Bam Aquino ay nagbago ng anyo, na yung expectation nila mga kababayan na nung una kakampi ng mga Marcos. Grabe mga kababayan, nag-aaway na sila. Ngayon, takot na takot silang manalo si Bam Aquino. Baka daw makatulong ito sa mga Duterte, itong sinasabi nilang impeachment against Sara Duterte. Ito yung sinasabi ni Mike Abe na kayo ba? Iboboto nyo ba ito si Bam Aquino? Tila kakaiba ito sa mga Aquino. Mukhang may naaamoy ako, parang ganun. Bago po natin pag-usapan mga kababayan, ay panoorin po natin ng buo itong reaction ni Mike Abe. Bakit hiniling niya sa kanyang mga taga-suporta, mga loyalista, mga Pinklawan at Dilawan, na dapat daw wag daw iboto ito dahil nga meron silang naaamoy na kakaiba, at isa pa, inindurso ito ng Iglesia ni Cristo. Panoorin muna natin mga kababayan bago natin pag-usapan ito. Ako, eto na. Kayo, bumoto ba kayo pabor sa kanya? Doon sa mga hahabol pang bumoto, iboboto ba ninyo? Abay, sandali. Parang nag-iba itong si Bam Aquino.
Lately, iba ang mga statement at galaw. Akala ng ibang o ng marami, itong dadalawang kandidato ng Piklawan-Dilawan na si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino ay dapat suportahan dahil ito'y maninindigan para ho sa isyu ng usapin sa impeachment against Sara Duterte. Dahil yan ang pinag-uusapan ngayon. Yung iba ay hindi iboboto dahil pabor kay Sara at yung iba naman ay iboboto dahil against Sara o kung ano man ang posisyon sa article of impeachment na pinag-uusapan. At inaasahan ng marami, especially ng Marcos loyalists, Marcos supporters at ng mamamayang Pilipino na kung sakali na kailang iboto itong si Pangilinan at si Bam Aquino ay baka makakatulong doon sa pagnanais at paghahanap ng katarungan sa di umani korupsyon na kinasasangkutan ng Office of the Vice President kasama sa article of impeachment. Pero itong gigalaw ni Bam Aquino noong una, nagsalita na ito na parang sa mga probinsya raw hindi pinag-uusapan ng impeachment. Dito lang to sa Metro Manila. Parang may anggulo siyang, politika lang ito. Ibig sabihin, ayaw niya, hindi siya pabor. Abay, pinaninindigan. Pinaninindigan at siguro hindi lang isa sa dahilan na naramdaman ng isang religious organization na siya ay maaaring pro-Duterte or tutulong sa mga Duterte. Kaya ngayon, kaya isinala sa listahan nila na gusto nilang manalong senador. Itong si Bam Aquino. So ngayon, kayo na nakaboto na at boboto pa, kailangan ba tulungan si Bam Aquino? Parang hanggang ngayon hindi siya nakaka-move on. Parang siya ay anti-Marcos pa rin until now. Third generation na po itong Bam Aquino ito. Naalala ko yung dating senador Ninoy Aquino, dating senador Butch Aquino, dating senador Tisa Oreta Aquino at iba pa mga Aquino. Iba yun eh. Pero itong Bam Aquino na dating senador, ngayon gustong bumalik, ay teka sandali. Mukhang hindi ito kakampi ng mga naghahanap ng katarungan tungkol sa di umani korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, kaya nga betrayal of public trust against Sara Duterte na itatalakay na pagdating next month, tuloy-tuloy na yung impeachment trial. Kaya dito nga ho sa araw na ito, pagbotong ito at itong nangyayaring ito, dito nga po nakasala ay ang mga senador na dapat ay maging membro ng impeachment trial. Yung 12 iboboto at naiboto at siyempre yung 12 nandyan na. Pero sandali, baka magkamali kayo. Mukhang iba ang galaw nitong Aquino. Hindi pala ito parang pumapabor sa gusto ng mamamayan. Iba ang paniniwala nito. Delikado. Ano po ang inyong masasabi dyan? So walang personalan, issue lang. Sayang. Dahil ang paniniwala ng marami, si Bam Aquino at saka si Pangilinan ay dahil dadalawa nga sila sa kailang partido sa national position, pero mukhang nag-iba pa. Mabuti pa si Pangilinan, walang sinasabing ganon. Pero siyempre, dadalawa lang sila para nakahiwalay pa. Ano yun? Nasaan ang prinsipyo nila? Pero mga Piklawan-Dilawan, okay, mawalan ng pag-asa. Tulungan natin yung ibang mga kandidato. Maraming kandidatong independent, maraming kandidato may totoong pagmamahal at malasakit sa gobyernong ito at sa ating mga kinaukulan sa pamahalaan. Yan ang tulungan natin. Yung mga kandidato at kumandid at mga naiboto na ninyo at iboboto pa ninyo na iba ang galaw, puro personal, pang sarili at utang na loob ang pinairal, may panahon pa sa natitirang ilang oras bago kayo tuluyang matapos itong eleksyon. Kasi mga kababayan, alam niyo naman ang mga ito. Itong vlogger na ito, isa rin sa mga kontra, mga programa ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na po ng rally. At tignan niyo naman mga kababayan, mantakin yung sabihin niya na, kayo ba, iboboto nyo ba ito? Dahil dinala ito ng isang reliyon. Kaya nakita ito, siguro, nakita si Bam Aquino at naramdaman ng isang reliyon na ito na papahanik ito sa mga Duterte. Dito sila kinakabahan mga kababayan. Itong 8 na ito, akala nila mga kababayan, talagang panganib sa kanila. Akala ko ba marami kayo? Mike Abe? Ba't takot na takot po kayo sa endorsement ng Iglesia ni Cristo? Diba sinasabi nyo po, lalong-lalo na yung mga kasama nyong vlogger na
kokonti lang naman ang Iglesia ni Cristo. Pero ngayon, parang hindi nyo maamin na si Bam Aquino inendorso ng Iglesia ni Cristo. Tignan nyo mga kababayan. Kung hindi papabor sa mga gusto nila, tila galit na galit sila sa Iglesia ni Cristo. Wala namang sinabi na itong si Mike Abe na parang ano siya sa INC. Pero yung pagkakasabi nyo mga kababayan, na nung nalaman nila na inendorso ito ng Iglesia ni Cristo, aba, sabi niya sa mga supporters niya, "Oops! Oops!" Parang may warning na siya. Kayo ba? So, suportahan nyo ba ito si Bam Aquino? Na tila hindi panig sa parang ganito, pag-unlad ng bayan? Pananalita ni Mike Abe, Mike Abe, ito, issue lang ito ha, walang personalan. Tayo kasi, magkakaiba tayo ng pananaw. Sir Mike Abe, ina-idolize kita noon, pero ngayon hindi na. Ba't di nyo irespeto ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo? Lalong-lalo na nung rally, kontra kayo ng kontra. Pinapanood po kita. Kung ano-ano pong sinasabi nyo. Hindi naman ako sa'yo, pero nire-react ko lang po ang mga sinasabi mo na hindi lahat ng mga sinasabi nyo po, sang-ayunan kayo ng taong bayan. Nang akala nyo kasi, Sir Mike Abe, itong mga pinapanigan mo, akala mo, sila na ang pag-asa ng bayan, na tila kayo lagi ang tama. Diba? Parang gano'n ang sinasabi nyo. So si Bam Aquino, ibig sabihin, parang hindi pwedeng manalo porque inendorso ng Iglesia ni Cristo. Panganib ito sa mga layunin ng sinusuportahan yung partido. Parang ganun issue lang ito, Sir Mike Abe ha. Wag po kayong masasaktan dahil nagre-react lang po tayo. Siyempre meron kayong sariling opinion, meron din ako sariling opinion. So yung mga pinklawan at dilawan, so winawarningan nyo na, "Hops, iboboto nyo pa ba ito? Si Bam Aquino," parang ganun mga kababayan. Ayaw nilang manalo si Bam Aquino dahil tila daw nararamdaman nila na isa ito sa mga pro Duterte na parang salungat si Bam Aquino sa ginagawa ng kabila na pabagsakin si Sara Duterte. Itong napipintong impeachment mga kababayan. Tila daw nararamdaman nila na si Bam Aquino hindi pa daw makalimot. Ikaw ba, Mike Abe, nangyari sa'yo sa kanyang karanasan, merong masalimuot na pangyayari sa buhay mo na itong sinasabi mo na hindi makamove on si Bam Aquino, sa tingin mo ganon na lang siya mag-move on? Kung sakali man ha, ito yung opinion ko ha. Ibig sabihin, ganon na lang, kisap mata, makakalimutan niya ang mga nangyari. Alam mo naman ang history. Tapos sasabihin mo, mukhang hindi pa nakaka-move on ito. Ilang henerasyon na. Ba't yung mga kapatid niya nakalimot na? Itong si Bam Aquino, parang hindi pa. Mukhang nag-iiba ng linya. Sabi pa mga kababayan, tignan nyo si Pangilinan, walang sinasabi, tahimik lang. Dadalawa na nga yung pinklawan, parang nagkakasalungot pa ng kagustuhan. Hindi pa nagkakasundo, ganun mga kababayan. So niwawarningan niya itong mga supporters niya na mga loyalista. Alam niyo naman mga kababayan, pag loyalista, yan yung mga solid. Ayaw na ayaw nilang makarinig ng magkakaisa. Black voting na sinasabi. Di ba napakaraming mga vlogger ngayon na tila
bangag vlogger na kine-question nila itong 8 senator na pinili ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na pagkakaisa ng mga kapatid, kine-question nila, bakit daw ito ang mga napili? Dahil yung mga top-notchers hindi naman napili, bakit daw? Sila itong mga may nagawa na, mga veterano na daw sa gobyerno. Meron ng 20 years na panunungkulan at kilalang-kilala na daw, bakit hindi sila? Bakit itong mga ito na kulilat sa survey ang pinili? Ganon ang mga vloggers na ito, mga kababayan. Galit na galit sila sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito namang si Mike Abe, mukhang si Bam Aquino na lilihis ng landas. Mukhang hindi natin kapanalig ito. Kasi nga, inindurso ng malaking reliyon. Tignan nyo, mga kababayan. Sino ba ang mga inindurso ng Iglesia ni Cristo? Bong Revilla. Meron bang ang abogado, mga kababayan merong apila sa Iglesia ni Cristo kay Ka Eduardo Manalo. Kung maaari daw ang last minute daw tanggalin si Bong Revilla sa 8 na inindurso. Parang awa nyo na daw. Tignan nyo, mga kababayan. Inihiling pa at umaapila pa sa pamamahala na alisin si Bong Revilla. Ganon sila, mga kababayan. Mas marunong pa kayo sa namamahala ng Iglesia ni Cristo. Bakit kayo ang nakakaalam ng masama't mabuti? Bago iindurso ng pamamahala ang mga ito, meron ng mga plano at mga pag-aaral kung bakit sila. Maraming mga senaryo. Hindi lang yung mga kilala sa survey na sinasabi nyo na pinagtatanggol nyo. Na tila yung mga inindurso ng Iglesia ni Cristo, panganib sa mamamayang Pilipino. Parang ganon yung gusto nilang palabasin, mga kababayan. Na tila itong si Bam Aquino, takot na takot silang manalo, mga kababayan mukhang pro Duterte daw ito. At hindi Maka Marcos. Parang ganun yung gusto nila, mga kababayan. So, winawarningan ni Mike Abe ang mga Pilipino na tagasunod niya na mga Pinklawan, Dilawan, mga loyalista na wag daw iboto itong si Bam Aquino. Parang ganun yung gusto niya. Iboboto niyo ba ito? Parang ganun, mga kababayan. So, anong ibig mong sabihin? Panganib si Bam Aquino? Tignan nyo, mga kababayan, yung mga isipan ng mga ito. Ibig sabihin, yung mga manok nyo, sila itong mga karapat-dapat na umupo sa gobyerno. Sila ang makakapagbigay ng magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Ibig sabihin itong 8 ito, walang kapasidad na humulma ng magandang buhay ng mga Pilipino. Parang sinasabi kasi ng mga ito, mga kababayan, ang mga politiko na 8 ito, pansarili lang daw ang iniisip. At nung kabila, makabayan daw. Parang ganun, mga kababayan. Isipin nyo, mga kababayan, ikaw ba naman nasabihan na, kaya siguro napili ng reliyon na ito, nararamdaman nila na pro Duterte ito. Parang ganun, mga kababayan. So, Mike Abe, reaction lang ito, ha. Huwag mo sanang isipin na meron akong personal sa'yo. Idol po kita, Mike Abe, matagal na. Nire-react ko lang kasi magkaiba tayo ng pananaw sa sinasabi mo. Siyempre, nabanggit mo itong Iglesia ni Cristo, Hindi mo man tinumbok, pero sinabi mo na kaya napili ng malaking reliyon na ito, naramdaman nila na parang pro Duterte ito.
at hindi ito panig ng Alyansa Pilipinas. Hindi kapareho ng layunin. So, babala ni Mike Abe, parang sinasabi niya, uy, wag niyong iboto si Bam Aquino, ha? Wag niyong iboto si Bam Aquino dahil inendorso ito ng Iglesia ni Cristo. Panig ito sa mga Duterte. Isa ito sa magsasalba kay Duterte, kay Sara. Parang ganun, mga kababayan. Kayo po ang humusga. Anong masasabi nyo ito? Threat na threat sila sa 8 na inendorso ng Iglesia ni Cristo. Akala ko ba marami kayo? Iilan lang naman ang sinasabi nyong mga Iglesia ni Cristo na 1% lang ng populasyon, pero bakit takot na takot kayo sa pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo? Dito naman po, mga kababayan, Sir Mike Abe, manalo matalo ang mga itong pinagkaisa ng Iglesia ni Cristo, okay lang. Ang mahalaga dito, yung kapangyarihan at pagkakaisa ng mga miyembro dito sa Iglesia ni Cristo, yun po ang panalo. Sana po maliwanag po yan, Sir Mike Abe. Paano pag nanalo ito si Bam Aquino? Usually pa naman, Sir Mike, ang mga dinadala ng Iglesia ni Cristo, karamihan panalo. Tignan nyo po, si Bongbong Marcos, si Sara Duterte, di ba? Pinagkaisahan yan. Di ba? Halos lahat na dinadala ng Iglesia ni Cristo ay panalo po ito. Pero sinasabi ko po sa inyo, matalo manalo ang mga ito. Ang mahalaga po, ang pagkakaisa po ng bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yung pagsunod sa banal na doktrina. Yan kasi ang wala sa inyo. Hindi kayo nagkakaisa. Wala kayong direksyon, kanya-kanya ng isipan. Tignan nyo po ang kapatiran. Merong matatag, matinong leader na namamahala sa Iglesia ni Cristo. Kaya ginagalang po ng mga miyembro ito. Kasi may doktrinang sinusunod. Itong sanlibutan ito, wala. Yung mga reliyon na malalaki, walang pagkakaisa, kanya-kanya ng mga isipan. Kaya pag darating ng eleksyon, itong pinili ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, kinakatakutan nila, mga kababayan. Kaya, Sir Mike Abe, paano kung manalo ito? Di sorry ka na lang. Kasi ikaw kasi, Sir Mike Abe, nagbibitaw ka ng ganyan. Paano daw pag panalo itong si Bam? Pro Duterte pala ito. Kaya daw pinili ng Iglesia ni Cristo, makakatulong ito para maisalba itong kinakasangkutan daw ni Sara Duterte na impeachment. Mga kababayan, Bong Revilla, Bongo, De La Rosa, Marcoleta, Camille Villar, Bam Aquino, Amy Marcos, at Pia Cayetano. 8 po yan, mga kababayan. Paano? Malamang, sa aking prediction po, ha, malamang ang mga ito, opinion ko lang ito, mananalo ang mga ito. Alam nyo naman po, mananalo ang mga ito. Pero kung talo man, wala tayong magagawa. Ang mahalaga po, yung pagkakaisa ng mga miyembro at pamamahala, isang diwa, isang kautusan, isang doktrina at pagkakaisa. Yan po ang nasa Biblia. Maraming salamat, mga kababayan at mga kapatid. Yan lamang po ang ating bahagi.